Sir, dapat ba talaga maglabas ng malaking halaga para makapag-start sa kay sitaw? Yo, what's up guys? So this is Miljan Ian Barwell, and for today's video, mag-focus naman tayo sa mga taong gusto maging sealer ni sitaw. Sana all. So ayun guys, ngayon, i-discuss ko naman yung top 3 big problems ng mga sealers sa sitaw based sa experience ko, and of course, based din sa mga sealers natin na matagal na sa kay sitaw. And of course, para naman kahit paano, inform yung mga taong gustong pasukin si sitaw as a sealers para naman hindi sila mabigla na ganito pala, ganyan pala, di ba? Tara, samahan niyo ako. Ang isa sa pinakadapat yung malaman bago kayo pumasok sa sitaw, dito sa sitaw, meron tayong hinihit na 55% every evaluations. Pwede na! So, sa isang buwan, dalawang evaluations dapat natin ipasa. So, every 16th of the month and every last day of the month. Sir, anong mangyayari kapag hindi ko napasa si first evaluations or si second evaluations? Ay, tanga mo! Ha? Bobo ka, bobo ka, bobo. Well, that's the good question. Tara, sagutin natin. So, let's say hindi ninyo napasa ang first evaluations or si second evaluations. Ang possible na mangyayari sa account nyo is magkakaroon kayo ng penalties. What? Kung saan ang inyong account is maminusan ang inyong profit. What the fuck? Ganon. So, para magkaroon kayo ng idea, ilalagay ko yung link sa description at kung paano ito maiiwasan. Dito sa sitaw, of course, kailangan natin ng kapital. Sir, sabi ng napanood ko doon sa TikTok at saka sa YouTube, yung influencer, sabi niya hindi na daw kailangan ng kapital. Well, to be honest, so maraming mga nagsasabi na wala daw kapital sa sitaw. So ang totoo guys is meron tayong kapital sa sitaw. Kailangan natin na maglabas ng pera para ipang-process sa mga pending orders ng ating mga customers. Guys, huwag kayong maniwala sa mga influencers na sinabi na wala daw kapital ilalabas dito sa kay sitaw. Guys, matagal na ako sa sitaw and ganoon din yung mga sellers natin or yung mga affiliates ko. So, alam nila na kailangan talaga natin ng kapital sa kay sitaw para makapag-umpisa tayo sa kanya. So, ayun guys, nakakalungkot mo na isipin kasi sa TikTok account ko, kasi doon, minsan nagpo-post ako ng about sa sitaw, yung mga nagtatanong regarding sa kay sitaw, so sinasagot ko sila. So, ayun, marami akong na-encounter na ang pagkakaalam daw nila at saka base daw sa mga napapanood nilang influencers na mga sellers na sitaw na di daw kailangan ng funds or di daw kailangan ng kapital para makapag-umpisa. So, ayun guys, nakakalungkot kasi ang daming nagkakalat ng fake news or so dapat kapag magre-research po kayo or di kaya manood ng mga ibang videos, so dapat hindi lang isang tao or I mean, hindi lang dapat isang content creator kundi dapat mas marami kayong source para malaman ninyo kung ano yung totoo, di ba? Para may paghambing-hambing ninyo yung pagkakatulad at pagkakaiba ng mga sinasabi ng mga vloggers, influencers, ganon. Meanwhile, Sir, dapat ba talaga maglabas ng malaking halaga para makapag-start sa kay sitaw? To be honest guys, is depende. Pwedeng yes, pwedeng no. Why? Ganito. So, madalas naman kasi talaga, sinasabi ng mga matagal na sa larangan, maging sellers sa kay sitaw, sinasabi nila na kailangan may pondo ka at least 10K para makapag-start sa kay sitaw. Ginagawa nila ito kasi alam nila kung gaano kadaming pending orders dito sa kay sitaw. Alam nila na matatambakan ka talaga ng pending orders kaya ginagawa nila ang bagay na yun. Kahit naman sa mga account specialist, yun talaga ang recommended nilang sinasabi na kailangan at least 10K may pang start ka sa sitaw. And no naman kasi ako personally nag-start ako sa 1K sa kasitaw. And then nung nakita ko yung progress and literal na maraming pending orders, maraming mga orders na pumapasok sa account ko, ganun. Of course, masaya ako nung time na yon. Ang ginagawa ko is 1K lang muna, then add na naman ako ng 1K, 2K, 3K, 5K, ganun. So hanggang sa palaki ng palaki yung ina-add or nilalagay kong pera sa kasitaw. Ang tawag doon is pagre-recharge ng money. Ganon.
to sitaw, to your account, ganon. Of course, napakarami kong nababasa sa GC ng mga sitaw or sa mga groups ganon na hindi daw sila nag-start sa malakihan agad kasi of course alam naman natin na kaya nga tayo nagbebenta sa kay sitaw or pinasok natin yung larangan na to kasi kailangan natin ng pera, ganon. Kaya marami ako mga nakikita ng mga sellers din na nag-umpisa lang sila sa 1K, 2K, 3K, ganon. So same sa case ko. Nasasabi kong no kasi sa case ko naman talaga is hindi naman talaga ako naglagay ng agad-agad na 10K. No, hindi po guys kasi during that time wala rin talaga akong money. And ang ginawa ko talaga, so paunti-unti lang. So yung lagi nilang sinasabi na kailangan may 10,000 ka muna para mag-start. So ginagawa lang ng mga account specialist yon or na ibang mga influencers at least mapaghandaan mo, 'di ba? Para hindi ka mahirapan kasi literal na dito sa sitaw, ang daming pending orders talaga. Ginagawa nila 'yon para di ka magpapanik. So ganun lang kasimple 'yon. Ang pangatlong big problems dito sa kay sitaw, based sa experience ko and ganoon din sa ibang sellers is dito sa kay sitaw, literal na matatambakan ka ng pending orders. So sa ibang platform kasi, ang problema nila is kunti lang yung mga orders nila from their customers. So dito sa kay sitaw is baliktad. Ang problema natin dito is napakadaming pending orders. Literal na babagsakan ka ng napakaraming orders ganon. So mahirapan ka i-handle lalo na kapag kunti na lang yung pera mo na pang-process sa mga pending orders na yon, ganon, or minsan inaantay mo yung mga naunang orders na hindi pa bumabalik yung profit with capital. So ayun, parang baliktad siya dito sa kay sitaw. So isa sa mga pinagdadaanan ng mga sellers dito is yung pending orders talaga. Literal na dagsang-dagsa talaga, guys. So ayun, paghandaan niyo 'yon. Agoy. So about sa napakadaming pending orders, guys. So ayun, dito sa Kasitaw, may mga techniques tayo dito kung paano natin maiwasan ang napakadaming pending orders, lalo na pag konti na lang yung money natin na pang-process. Siguro, ilagay ko na lang yung mga links sa ating description section. So, nandun kung paano hindi tayo matambakan ng pending orders, kung paano natin mahihit agad si 55% processing rate para sa evaluations, paano maiwasan magkaroon ng penalties, ganon. So, lahat ng yun guys is nasa channel natin. So, you can browse naman anytime and lahat ng mga experience ko or mga tutorials and tips. So, nandun guys. Guys, once na mag-add pala kayo ng products guys or ng items, so I suggest na 10 items lang po guys or 10 products lang po yung i-add ninyo sa inyong store or sa inyong account. Para sa ganung paraan, maiwasan na magkaroon tayo ng napakadaming pending orders. So, 10 products lang kasi once na more than 10 products, I swear na literal mahirapan kayo sa sitaw. Kasi ako honestly, sa account ko, so I have 10 products lang pero grabe pending orders. So what more? Imagine, what more pa kung more than that or more than 10 products, let's say 15 products or 20 products. So guys, promise, mahirapan kayo. So yun ang lagi kong suggest, especially sa mga affiliates ko, ganon. I share these tips or this hack para di kayo literal na mahirapan. So ayun guys, yan yung top 3 big problems dito sa kay sitaw. So based sa experience ko. And of course, alam ko naman na hindi lang ako nakakaranas ng ganon. Ganon din yung ibang mga sellers natin. So wag kayong matakot guys dahil sa mga tatlong big problems na yun is hindi na kayo magiging seller sa kay sitaw. Kasi ang good news kasi dito guys, at this point, napakadami na nating techniques or hacks para maiwasan natin yung mga bagay na yon. So para mas maniwala kayo, 'di ba ang nakauna nating problem is dito sa kay sitaw, may mini-maintain tayo na 55% na processing rate every evaluations. So don't worry guys about that. So meron na tayong sagot para sa bagay na yan or solutions. Guys, may dalawa tayong tutorial about that. So ito yung paano makuha ang 55% and above. First video natin yan and pangalawa natin video is easiest way para makuha natin ang 55% and above sa Kaisitaw. So ang pangalawa naman nating big problem guys dito sa Kaisitaw is all about
the capitals. So, para magkaroon kayo ng idea kung totoo ba yung sinasabi ko kanina na hindi ako nag-start sa malaking pera. Ayun guys, meron akong tutorial or I mean, nire-record ko yung yung bagay na yon kasi maraming mga nagtatanong sa akin regarding kung magkano yung una kong puhunan sa sitaw. So ayun, i-flash ko na lang din sa screen. So ito yon, how much is the investment to start with sitaw. So ayun guys, panoorin niyo yung buong video na yan kasi sa video na yan, diyan yung makikita yung yung mga nire-recharge kong pair guys. Of course, yung pangatlo nating problem sa sitaw is lagi tayong natatambakan ng pending orders dito. So ito yung tutorial for that or solutions. So ito yung tips. So paano hindi matambakan ng pending orders sa sitaw gamit ang ticket. Hindi lang si pagsasubmit ng ticket guys, kundi ang paggamit ng vacation mode. So ano si vacation mode? Flash ko na lang sa screen. Dito ipapakita ko kung paano gamitin si vacation mode ng tama. So based experience ko. So yun guys, kung buo na yung plano mo para maging sealer sa sitaw, maglalagay ako ng link sa baba ng description section. Pindutin mo yon and makapag-create ka na ng account. And kung gusto mo ng tutorials about sa step by step paano mag-create ng account sa sitaw, i-flash ko na yung tutorials dito sa screen. And nasa baba din yung link na yon. So yun guys, once na nakapag-register na po kayo, so antayin mo lang yung email ko. Ako mag-email sa iyo mismo. Siguro after a day, ganun. Always check your Gmail guys kasi ako mismo, doon ako mag-email sa iyo and i-invite kita sa GC natin, sa official GC natin. Kasama yung mga sealers natin, mga sealers ko, and of course kasama yung account specialist natin. And sa GC na yun guys, nagtutulungan ang bawat isa kapag may problema. So for sure, may mga tanong ka. So sa GC na yun, pwede kang magtanong. So marami nang matatagal doon and marami na ring mga baguhan. So mga tao doon is nagtutulungan. So ayun guys, so kung nahihiya ka naman, pwede ka magtanong sa akin personally. So direct message mo lang ako, kausapin kita. So that's it. Thank you for watching. Life is a masterpiece in the making, and you are the artist of your destiny. Embrace each brushstroke of time, for they blend together to create a tapestry of experiences uniquely yours. Remember, life is not about the destination. It's about savoring the journey. Embrace the present moment, for it's the only time you truly possess. The adventure awaits. Go forth and make it extraordinary.